Oh, yung mga kabataan natin, sugod sa Senado. Nagagalit to, no? Gusto naming marinig ang impeachment. Hindi pwedeng ganyan lang. Hindi pwedeng babaliwalain nyo. Hindi pwedeng i-dismiss ninyo. Hmm. At ha, mga kababayan, June 9, may naririnig ako na talagang mas madami ang susugod sa Senado po. Kasi ganyan po talaga mga kababayan, mga boss chief amo, ang magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino. Biruin niyo po itong bayan natin, no? Naghihirap po, nagtatangis, umiiyak ang inang bayan. Dahil po lugmok na lugmok tayo. Baon tayo sa utang. Tapos, etong mga pondo, mga pera na sana po makakapag-angat muli sa ating bayan, mga bossing. No? Etong pera na to, magkano yan? 460 million. O sige, dagdagan mo pa ng konti yan, tapos itayo mo ng tulay from Luzon papunta doon sa Visayas. O dagdagan mo ng konti, yung next year, dagdagan mo 460 million ulit. I-connect mo ang Pilipinas. Makatutulong po yun. Diba? Imbis na sa ganun po napupunta mga kababayan, no, yung ating kaperahan ay napupunta lang po sa bulsa ng mga politiko. Tapos, eto ngayon mga bossing ha, meron tayong pagkakataon na marinig kung saan napunta yung pera ng bayan. Kung saan napunta yung kinakaltas sa ating mga tax. Tapos haharangan nila. Papalusutan tayo ni Bato de la Rosa na base po sa aking pagkakaalam, base na din po sa sinabi ni Tolentino, hindi na po pwedeng tumawid from 19th Congress to 20th Congress. Ang sabi naman po ng mga eksperto, mga kababayan, ang Senado ay continuing body. Ibig sabihin, pwedeng ituloy-tuloy yan. No? At napaka-importanting usapin yan. Bilyon-bilyon, milyon-milyon pera ng bayan ang hinahanap dyan. Number one problema ng bansang Pilipinas, corruption. Tapos eto, pagsasawalang bahala nyo na lang, i-dismiss nyo pa. Talagang ganito ho ang gagawin ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo. At yun nga ho, ako nasa labas ako ng bansa, pero narinig ko, meron nga pong mga pupunta sa Senado sa June 9. Sabi kagaya ni Fernando Madrid, labas na tayo sa Senado, maraming pera, soon malalaki ang sweldo nila. Sabi ni Mario Oquiana, paporma lang si Escudero, painom-inom ng tubig habang lagi lang sinisipon. Ay nako po, no? Yung iba nga ang isinisigaw dapat ina-abolish na daw yung Senado, mga kababayan. Pero yung mga nakikita kong post ng mga senador, mga boss, yung mga mabuhay ang Pilipinas, no? Mabuhay ang Senado, napalitan na po yung pangalan nung kalye doon. Tapos itong impeachment, wala. No, gusto pang i-dismiss. Tapos makakabalita pa ho tayo. Mababalitaan, maririnig ng sambayan ng Pilipino. Doon makikita sa mga pahayagan, no? Na kaya daw po inaantala o ayaw matuloy ni Cheese dahil yun yung gusto ng Duterte Black. Gusto din ni Cheese na mapanatili daw po yung kanyang pagiging Senate President. Pareha silang mga pangangailangan. Sige, ano gusto nyo, Duterte Black? Ilang kayo? 10? 11? Ang gusto namin, hinto mo wag mo ituloy o iudlot mo yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Okay.
Tapos, sasabihin naman ni Chase, eto gusto ko, iboto nyo ulit ako sa pagka-Senate President. Yan po yung pagkakaintindi ko dun sa mga balita po na inilabas. Naloko na. Yung taong bayan ang nagpupumilit malaman natin kung nasaan yung pera na kinakaltas sa atin, binabawas sa atin. Yun. Hindi inuutusan ang Kongreso na hindi inuutusan ni Martin Romualdez na, sige, sirain nyo nang sirain si Sara Duterte. Gawan nyo ng mga resibong kung ano-ano. Hindi. No? Galing po mismo sa OBP, Office of the Vice President, galing po mismo sa Department of Education yung mga resibo. Mga kababayan, ipinasa yan nila sa COA. No? Kaya nga ho, kaya ang naiisip ko dito, kaya gustong-gusto nila na sunugin na, lutuin na, tapusin yung impeachment. Huwag man lang makaisang hearing. Kasi po, pagka nakaisa at nailabas lahat ng ebidensya, nakita ng sambayan ng Pilipino, sila ang sunog. Malakas po ang ebidensya. Ang gagawin lang po, hayaan ng Senado yung sigaw ng taong bayan. Marinig, dinggin ang impeachment. No? Kapag hindi na convict, kapag ka acquitted, okay, fine, tatanggapin namin. Ganun lang naman yun. Kasi ang pinagmamalaki nila, di ba? Malakas ang aming ebidensya. Malakas ang aming depensa. Ipakita nyo yung galing ng mga ninyo, yung galing ng mga lawyer ninyo. Di ba? Pero ako, naniniwala po talaga ako, mga kababayan, wala po silang ipapakitang depensa. Dahil kung meron pong mga depensa yan, Congress pa lang, linatag na po nila yan. Di ba? Sino naman po ba na vice-presidente o presidente o mataas na katungkulan ang umabot sa impeachment? Wala. Hanggat kaya mong pigilan, doon pa lang sa Congress, pipigilan mo na yan, ilalatag mo na yung depensa mo. Baka po kung narinig namin yung mga depensa ninyo at yung inyong mga dahilan at yung inyong mga rason at balido po, no? Okay, sa mamamayang Pilipino, doon pa lang sa Congress, baka po ang isinisigaw namin dito, huwag nyo nang i-impeach, naipaliwanag na nila yan eh. Baka ganun pa po ang isinisigaw namin dito. Kaso ho, doon pa lang, no? Doon pa lang sa Congress, wala na po. Hindi na kayang ipaliwanag. Kaya nga po umuulan, di ba? Ng mga staff ni BP Sara na masakit po ang dibdib. Hindi na po makahinga, nagsusuka na po kasi yun yung ginagamit nilang pag-escape po para takasan, nasagutin yung mga katanungan sa kanila. Si Jones Totoy naman, bakit walang kulang? Dapat meron dyan, sulid. Ano ba? Turuan nga natin si James Totoy o si Jones Totoy. No, kulang eh. Dapat Jones Totoy, kapag ka nagtatype ka ng ganyan, merong nakasulat, sulid. Sulid, basta, Duterte pa din kami. Sulid. Tapos, isama mo yung gano'n. Tsaka yung heart na green. Diba? Pakita nyo nga kay Jones Totoy, paano? Ganyan. Diba? Tapos, sulid, green na heart. Walang nag-iiyakan dito. Sinusuportahan nga namin yung sulid-sulid mo eh. Di ba? No? Hindi. Kayong mga DDS, talagang welcome kayo dito. Kasi gusto naming marinig yung mga pagtatanggol ninyo. Kung paano, ano yan po, Mark, iyak. Paano ko iiyak dito? Ang dami kong sinabi. Wala nga kayong maipanlaban. Wala man lang kayong maidepensa sa idol ninyo. Di ba? Di gusto nating marinig mga kababayan, yung mga sulid eh. No? Ano ang kanilang dahilan? O ano ang depensa nila? Wala. Kasi wala tayong naririnig na depensa ng mga iniidolo nila. Ganun lang po yun. Ano ibubukan yan? Ano ibabalandra dito niyan? Ano ipagmamalaki dito niyan? Wala. Diba? Yan. Puro tawa.
Di ba? Hindi maipagtanggol ang kanyang vice-presidente. Paliwanag nyo nga sa amin, please. No? Ano ang nakikita nyo na dahilan para mailusot ni Inday Sara Duterte? Wala. Ayaw talaga. Wala talaga. Wala. Puro ganun lang yung comment, oh. Wala. Basta Duterte. Basta sulit. No? Ayan. Baha-baha dyan sa Davao. Oh. Last na. Ipakita pa natin to. Impeachment plan! Convict! Sara! To impeach. Convict!